Magandang hapon po sa ating lahat. Kakaunti. Magandang hapon po sa ating lahat. Po ay maging masaya tayo at nandito si Bishop at higit sa lahat para din sa Panginoon. Let us worship the Lord in the beauty of His holiness. Maging po ating tagapanguna. Sige po, tayo po ay tumayo para po sa panawagan sa pagsamba. 12 verse 1, ready, begin. Kaya ang mga kapatid, ipinababanhig ko sa inyo, alang-alang sa habagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siyang inyong katampatang samba. Para naman po sa pahayag ng puso,
Sa pagsamba, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos na may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos na may taas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos at bibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Awitin po natin Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat. Na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, Proverbs chapter 4, verse 1 to 10. Hear ye children the instruction of a father, and attend to know understanding. For I gave you good doctrine, forsake ye not my law. For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words. Keep my commandments and live. Get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting get understanding. And she shall promote thee, she shall bring thee to honor. When thou dost embrace her, she shall give to thine head an ornament of grace. A crown of glory shall she deliver to thee. Last verse, hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be many. God bless the reading of His word. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, Ama namin nasa langit, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito na binigyan po sa amin. Sa another opportunity, Panginoon, na kami makakasamba. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya habag sa amin, Panginoon, sa pang-araw-araw. Dinadalangin po ng aming internet connection, ang aming live streaming, ang aming service sa gabing ito. Panginoon, kayo pong humawak, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Bigyan po kami ng teachable heart, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa aming mahal na bishop at sa kanyang mga kasamahan, Panginoon. Nadalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatiran na may sakit, Panginoon, ang mga ina-accomplish ng church, Panginoon, ang mga ministries. Nadalangin din po namin, Panginoon, ang inyong tagapagsalita, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Aming mahal na bishop, Panginoon. Give him knowledge and wisdom sa pagpapahayag ng inyong salita at sa paglilid sa amin dito sa simbahan. Salamat po, O Diyos, kayo pong manguna, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at maging katanggap-tanggap po namin ang aming panalangin, Panginoon, at aming mga serbisyo. Salamat po, O Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus.
Handa na po ba tayong para sa ating Panginoon? Handa na po ba tayong umawit para sa ating Panginoon? Yan, ngitian natin ang ating mga katabi. Mas masarap umawit ng may mangiti sa ating labi. At sabihin nyo, handa ka na bang umawit para sa Panginoon? Yan. So this time, let's sing, "'Tis so sweet to trust in Jesus." "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know, blessed the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, just precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. All men, at first, all men. Come on, men. Followed by ladies. Come on, let's all sing a chorus. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Ladies, at first read. Followed by men. Just from Jesus, simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Amen. Praise God. Continue trusting our Lord. Let's sing, "Trust and Obey." Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen. Let's continue singing. Let's sing, "It is well with my soul." When it is well with my soul. Amen. Kasi po, pwede po tayo makupo muna sandali. Thank you so much, Preacher Ante, sa mga makalangit po natin. Good afternoon po sa bawat isa, nandito po sa ating church. Good afternoon po. Yan, good afternoon. Good afternoon din po sa ating mga ilang members po na nanonood through online. Kung meron po tayong mga visitors, this gospel hour po natin, yan, welcome po kayo. Siyempre, kasama din po natin sa ating online service, yung mga missions po natin sa Kalamba, sa Binyan, even our brethren sa abroad po. We're happy this afternoon na nakasama ulit po natin si Brother Jumar Mendoza, yan, po ni Teacher Marie. Yan. Meron din po tayong first time visitor, invited po ni Sister Nisa, taga-Rilis po, si Sister Marivic Topero. Yan, sa likod po. And we would like to greet din yung mga birthday celebrants po natin this week, and we would like to greet din yung mga birthday next week. Belated happy birthday po nung Tuesday kay Doc Asel. Yan. And kay Ate Kayla din, nag-birthday si Ate Kayla. Kahapon naman si Sister Ellen. Same day din kay Brother Edward. Birthday, sir. Thank you so much sa libre sa amin kahapon.
kay ano din, birthday din kahapon si Sister Munich. Ayan, si Munich, happy birthday. Si Sister Julian din, nag-birthday din kahapon. No? Same birthday sila. And we would like to greet an advance happy birthday naman. Bukas, October 16, kila Kambal, Andrew and Andre. Advance happy birthday din, October 19, kay Brother Nato. Ayan, nandito. Advance happy birthday din sa October 21 naman, ang pinakamabait na bata sa Victory, kay Ethan. Siya lang po nagsasabi sa akin ng secret kung kailan po uwi si Brother Ives. Kung nagtatanong po kayo, tanungin niyo po siya. And lastly po, no, I think next week, October 22, birthday din ni Sister Vicky Mabalot, if I'm not mistaken. Yan. And syempre, we would like to greet din, good afternoon and happy Pastor's Appreciation Month sa ating mahal na Bishop. Kasama niya po this afternoon din si Mama Riz, sa likod, si Sister Chari, Sister R.A., and of course, Preacher Jojo at the back. Yan, sige po, tayo po tayong lahat. Kamayan po natin ang bawat isa. Awitin po natin ang ating welcome song. Ang Ligay ng Buhay. Kamayan po natin. Ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguin. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya na. English version. What a happy life will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with God. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Sige po, balik na po tayo sa kanya-kanyang mga upuan. Maaari po na po tayo makupo. Tuloy-tuloy na po tayo. Tayo po'y mananalangin naman sandali para naman po sa isang malagang part po ng ating service, ang pagbibigay. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Lord, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa gabi na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na nagawa, O Lord. Thank you so much, Lord, na kami nakabalik muli this evening upang makapagpupuri and sama sa inyo. And sa lahat po nagbibigay, O Lord, pagpalain niyo po sila ng doble at higit pa na alam po namin, Panginoon, lahat ng malilikom dito, maggamit po sa paglaganap ng inyong ministeryo. And of course, Panginoon, maggamit po sa pagbili po ng bagong church vehicle, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Habang nagbibigay po tayo, wikin po natin, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. And now
Amen. Thank you so much po sa mga nagbigay ng lahat ng special number, no, especially sa ating church choir, no, and kay Preacher Manny and sino ba isang ibigay ng kids choir. Mamaya po yung kids choir natin para mamaya po yan after niyan. So ready na, may isa pa pong special number. Ayun, sorry po. Yun pala, meron pala, sorry nawala po sa sa listahan. And then, sige po, tawagin po natin yung isa pa pong magbibigay ng ng tanging bilang, ang Mendoza family po. The Savior say, Thy strength indeed is born. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin and leper, crimson stain, He washed it white as snow. Lord, now indeed I find Thy power and Thine alone can change the leper's spot and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin and leper, crimson stain, He washed it white as snow. For nothing good have I, whereby Thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to Him I owe. Sin and leper, crimson stain, He washed it white as snow. And when before the throne I stand in incomplete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all to Him I owe. Sin and leper, crimson stain, He washed it white as snow. Jesus paid it all to Him I owe. Sin and leper, crimson stain, He washed it white as snow. Amen. Thank you so much po sa muntik ko na makalimutan, no? Sa Mendoza family po. Truly a blessing po na makapakinig tayo ng mga ganyang klase ng awitin. So I believe ready na po ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba?
Ayan, so without a further ado, bigay ko po ang pulpito sa ating mahal na Bishop Fernando de Vega. Okay, good afternoon po sa inyong lahat. Romans chapter 12 para po sa mensahe ng Panginoon. Romans chapter 12, at ito po'y familiar chapter, but the Lord is leading me. To tell you honestly, I preached this message already at Living Water Baptist Church. And God is leading me to share this message to you. Last week lang yata ito, tama ba? Mga Wednesday lang, last week, okay? At tingin ko po, makakatulong po sa atin. Romans chapter 12, verse number 9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. For the second time, I would like to request all of you to please read our text. Ready? Begin. Let us pray. Dakilang Diyos, gabayan mo po kami sa mensaheng aming pakikinggan ngayong hapong ito. Thank you so much sa privilege na masamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Nawa kami po'y maging katanggap-tanggap sa aming pong pagsamba at sa aming paglilingkod sa iyo. Help me, O Lord, and empower me. May the Holy Spirit fill me once again para po magawa ko po ang gawaing ito, not in the power of the flesh, the power of your Spirit. Help me, O Lord, that I may preach your word with clarity, with boldness, with love. And please, Lord, talk to your people and deal with our spiritual needs. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ang Romans chapter 12, ang aking pong may kukonsider na favorite chapter sa Bible. And it is very challenging to apply this chapter. Hindi po madali. Hindi po madaling i-apply po ito. Pero gusto ko po na bigyang pansin po natin na dito sa chapter na ito, kung aaralin nyo po, ipinapakita po dito na napakaganda po na tayo po ay magtrabaho o gumawa, maglingkod ng sama-sama. Okay? Nang may pagkakaisa. Labor harmoniously. And if we will consider the whole chapter, maganda rin pong makita nyo po ang kahalagahan sa mga mananampalataya to live honorably. Diba? To labor harmoniously, tulong-tulong, nagkakaisa para sa paglilingkod, para sa gawain ng Panginoon. And then to live honorably. Kasi ang panukatan po sa Kristiyanong pamumuhay ay hindi lamang yung ating mga sinasabi, kundi kung ano po ang ating ginagawa. Kung paano po tayo lumakad, kung paano po tayo mabuhay, kung paano tayo magsalita, everything, mga kapatid. So, to live honorably. At dito po makikita rin natin ang kahalagahan po to love honestly. Diba? To love honestly. Labor harmoniously, dinisenyo ng Panginoon ang church na tulong-tulong sa gawain. Amen? Na nagkakaisa sa gawain. Live honorably, dahil Kristiyano po tayo, hindi tayo po pwedeng mabuhay na katulad po ng buhay ng mga wala sa Panginoon. Ang ibig sabihin, bilang Christian church, dapat ang buhay natin ay po pwedeng ikarangal. Yan po ang buhay ng Thessalonian believers. Sila po, kung paano po sila naglilingkod sa Panginoon, kung paano po sila kumikilala sa tagapanguna, kung paano po sila lumalakad at nabubuhay, maging sa relasyon, ito po mga kapatid ay ikararangal. So dito po sa verse number 9, ito po ang ginawa nating teksto. Okay? At ang title po natin is Love Without Dissimulation. Magmahal daw po tayo, umibig daw po tayo ng walang pagkukunwari. That is the very idea of this verse. Ano po? Of the verse. Let love be without dissimulation. Alam niyo po ba na sa Biblia, tingnan niyo po, gawin nating pundasyon o introduction po yung 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13. Pansinin po ninyo. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 13, sa unang 3 talata, ang sabi po, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am becoming a sounding brass or a tinkling cymbal. So sinasabi po
na po pwedeng ang isang Kristiyano ay makapagsalita ng mga wika ng tao at ng mga anghel, pero kung wala raw pong pag-ibig, ang sabi po, para lang siyang batingaw na umaalingaw-ngaw. Parang ingay lang po siya. Di ba? Wala pong clear message, ingay lamang po. So verse number 2. Ang sabi ng verse number 2, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all the faith so that I can remove mountains and have not charity, ang sabi po niya, I am nothing. Diba? Doon sa una, tunog lang, ingay lang, walang malinaw na mensahe. Dito po ang sabi, I am nothing. Verse number 3. Verse number 3, please. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, ang sabi po, it profited me nothing. Isipin niyo po kung paano na dito po sa sulat na ito ni Apostol Pablo, niliwanag sa atin na kung wala raw pong pag-ibig, po pwedeng tayo po'y maging ingay lang, po pwedeng tayo po ay wala, I mean completely nothing, or wala pong, di ba, magiging kapakinabangan. Tingnan niyo po yung last verse ng 1 Corinthians chapter 13. Ang sabi po sa verse number 13, maliwanag po, now abideth faith, hope, charity. These three. Anong sabi ng last phrase? But the greatest of these is charity. You see, ipinakita po ng sulat ni Apostol Pablo kung gaano kaimportante ang pag-ibig. At dahil ito'y importante, hindi dapat ginagawa ito ng may pagpapaimbabaw o pakunwari lang. Diba? Kinakailangan po, let us love not just in word but also in deed. Diba? Yun po, let love be without dissimulation. Napakahalaga po ng ating pong talakayin sa usapang gawain ng Panginoon. It is very important for all the believers to see and to realize as church of God to live, di ba? To labor and to love. To labor harmoniously, to live honorably, and to love honestly. Mga kapatid, mga minamahal, sa utos po ng Panginoon, ang unang utos, ibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ano na po ang sumunod? Love thy neighbor as thyself. Okay? In 1 John chapter 3, kung bubuksan niyo po mga kapatid, sa 1 John chapter 3, niliwanag din po dito yung usapin tungkol din sa pag-ibig sa isa't isa. Well, mga kapatid, sabi ko nga, nung ito po ay na-preach ko sa Living Water, nung pong Wednesday lang, as I recall. Diba? Nakita ko na maganda rin pong marinig natin tong message na ito. Amen? At siyempre po, pag pinresent naman po sa inyo yan, hindi naman exactly the same. Meron at meron pong masasabi po nating posibleng karagdagan. Chapter 2 po, 1 John chapter 2. Ang sabi po ng verse number 10, he that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness had blinded his eyes. So mga kapatid, isipin po ninyo na sa turo ng banal na kasulatan, ipinakita po ang importansya ng ating pong magandang pagtitinginan at pagmamahalan sa isa't isa. Ang atin daw pong pagmamahal sa isa't isa ay makikita nating lakad sa liwanag, at pagka po ating binigyang pansin mismo ang Panginoong Jesucristo, yun daw pong pag-iibigan natin sa isa't isa ay marka na tayo nga ay tunay na mga alagad ng Panginoon. Amen? So dito po sa Romans chapter 12 na ating teksto, yan po ang naging concern ni Apostle Paul. Just for us to appreciate it more, our text, it is good to somehow read yung mga nauna po. Okay? Yung verse number 1, kabisado nyo na eh. Tama po?
I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, ipinakita po sa verses 1 and 2 ang importansya na tayo po ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kapag hindi natin concern yan, may problema po sa atin. Sapagkat ano ang ibig sabihin ng lahat ng ginagawa natin kung wala tayong garantiya na tinanggap to ng Panginoon? So ang goal dapat ng bawat isa in everything we do for God, in particular, ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang sabi po ng verse number 3, For I say, through the grace given unto me, even to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Verse number 6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. So tingnan nyo po na bago po binanggit yung sinabi po sa verse number 9, let love be without dissimulation. Ang sabi po mga kapatid, tayo po ay dapat may kaisipan na sa gagawin natin, maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Hindi po ang ating basis kung tatanggapin tayo ng tao. Hindi ang ating basis kung papalakpakan tayo ng tao. Hindi ang ating basis kung matutuwa ang tao sa atin. Ang ating pong pinaka-concern in what we are doing is yung maging acceptable tayo sa Panginoon. Di ba? It is always the acceptance and the approval of God na dapat pinakamahalaga sa atin. At dito sa pagsasaysay niya, bawat isa raw po may kanya-kanyang kaloob. Pero yung pong kaloob na pinagkaloob sa bawat isa mga kapatid ay hindi po para magpaligsahan, kundi magministeryo ayon sa kaloob na ibinigay ng Panginoon. Na kung titingnan natin sa konteksto ng Korinto, dahil itinulat tayo sa katawan, hindi natin po pwedeng pagmalakihan ang isa't isa. Hindi natin po pwedeng sabihin sa kamay, di ba? Sasabihin ni paa, hindi kita kailangan. O si kamay, sasabihin niya sa paa, hindi kailangan. So it is actually leading to the right mentality that in the church of God, whether magaling o hindi, whether kilala o hindi, anuman ang katatayuan natin, tayo po ay dinisenyo ng Panginoon na kailangan natin ang isa't isa. Amen? Mga kapatid, mahihirapan ako kapag po hindi ko kinilala ang pangangailangan ko sa isa't isa. Pinagsama-sama tayo ng Panginoon sa napakagandang layunin. Amen? So, importante po yan. Now, let us again focus on our text. When the Apostle Paul said, hey, let love be without dissimulation. Wala palang hey, walang hey. Ano po? Let love be without dissimulation. Ang sabi po, abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Ano ang relevance nung pong isinunod doon sa sinabi ni Paul na huwag mangyari na ang pag-ibig ay magpagkukunwari? Ang sabi po, abhor that which is evil, cleave to that which is good. So, kumapit daw po tayo sa kabutihan. At hindi ko kailangan kumbinsin ng bawat isa. Clear from the Word of God na ang isa po sa kung saan mabuti sa paningin ng Diyos ay ang nag-iibigan po tayo sa isa't isa. Amen? That's the will of God. That's the Word of God. That's the command of God. And according to His words, mga kapatid, marka yan ng ating pong masasabi po nating, di ba, pagkadisipulo ng Panginoon. Now, ano po ba yung idea na sinasabi po niya, let love be without dissimulation? Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 10. Be kindly affectioned one to another with brotherly love in honor, preparing one another. Yung salitang affection, nung sinabi pong be kindly affectioned one to another, medyo may lalim sa akin to. Di ba? Yung idea po nung affection, mga kapatid. Still, this is about love. Ang pinag-uusapan pa rin dito, pag-ibig, mga kapatid.
na ang usapan ng pag-ibig nandoon ang pagmamalasakit. Na ang usapan ng pag-ibig nandoon ang konsiderasyon. There is what we call concern, care, and consideration, mga kapatid. Pag pinag-usapan po natin ang pag-ibig. So ito po yung pinupunto ngayon ng ating pong mensahe. Let love be without dissimulation. Wala raw pong maging halong pagkukunwari ang ating pag-ibig. Yung idea po nito, hindi po pwedeng maayos ka sa harap, pero pagtalikuran. Di ba? Nagsasalita ka ng maganda sa harap, pero kapag katalikuran, naintindihan niyo po, yun yung idea ng pagkukunwari, na magpapakitang okay sa harapan, pero hindi naman. Di ba? So kaya importante po yung love honestly. Na umibig po tayo. Ngayon, mga kapatid, it is very easy to say na mahal natin ang isa't isa. Pero ang sabi po niya, be kindly affectioned one to another. Di ba? With brotherly love. Kasi yun naman ang katayuan natin, magkakapatid tayo sa Panginoon. Ngayon, siguro, tukuyin po natin. Pagka po sinabi nating walang pagkukunwari ang pag-ibig. Kasi yun po yung mensahe natin eh. Love without dissimulation. Ang ibig sabihin lang, magmahal ka ng walang pagkukunwari. Magmahal ka ng totoo. Magmahal ka ng may tapat na puso. Yun po yung idea. Okay? So, love without dissimulation by not. Diba? Yun ang unang gusto ko pong ipunto eh. Maganda po na magmahal po tayo, mga kapatid, nang masasabi po nating totoo, walang pagkukunwari by not downgrading o degrading, by not degrading others. Di ba? Sabi nga po dito sa verse number 3, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, ano po ang niliwanag ni Pablo? Not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly. Di ba? So, ang idea po para sa akin, kung hindi ko titingnan, higit ako sa iba, kung hindi ko titingnan na mas mataas ako sa iba, hindi ako mangmamaliit ng iba. Di ba? So, kaya ang tunay na pagmamahal, hindi po nang mamaliit ng kapwa. Di ba? Hindi po natin po pwedeng maliitin ang bawat isa because very clear in Romans chapter 12 na kung tutuusin, dinisenyo ng Panginoon na iba po tayo, hindi po pwedeng sa usapan ng katawan, puro tayo paa, hindi po pwedeng puro tayo mata. The same thing sa church ng Panginoon, iba-iba ang kakayahan, iba-iba ang kaloob, iba-iba ang talento, iba-iba ang ating kapasidad, pero pinagsama-sama tayo na dapat po, dahil totoo ang ating pagmamahalan, hindi tayo mamaliit ng ating kapatid at ng kapwa natin. Amen? Oh, just try to imagine, kapag ka po ang usapang relasyon natin sa church, wala pong maliitan o pintasan o kung ano pa mang, di ba? Yun po ang napakagandang i-apply natin. That is the idea. Love without dissimulation by not degrading others. So dapat iniisip ko, hindi kaya pagka ginawa ko to, diba? Lumalabas na nahamak ko yung iba. Diba? Hindi kaya kapag ka sinabi ko, hindi kaya namaliit ko yung iba? Hindi kaya magmumukhang ang galing-galing ng tingin ko sa sarili ko? Nakikinig po kayo mga kapatid? Diba? Yun ang maliwanag na sinabi rito. Wag na wag mong iisiping higit ka sa iba. Wag na wag mong iisiping mas magaling ka sa iba. Una, ang ministry, ang gawain ng Panginoon, hindi pagalingan. That is the first thing that we need to consider. Hindi tayo nagpapaligsahan dito. Diba? Pagka kayo kakanta, mga special number, hindi tayo nagpapakanta ng 3 special number para sa kahulihan, sabihin natin, and the winner is, diba? Hindi ganun. Hindi ho paganda ng boses. Kung gusto nyo paganda ng boses, the boys. Diba? Kung gusto nyo po, the girls, mga kapatid. Diba? AGT. Yun po, mga dinisenyo yun, na paligsahan talaga yun. Pero ang church ay hindi lugar ng paligsahan. Ang church ay lugar ng pagkakaisa at pagmamahalan at ang tunay na may pagmamahal, hindi mangmamaliit ng kanyang kapatid. Love without dissimulation by not
degrading others. So second, love without dissimulation by not despising others. Hindi ka rin magtatakwil ng kapatid. Amen? So, importante po, mga kapatid, preparing one another in love, preparing one another. Yun po ang reason kung bakit sa nakikita ko po, ako ay ginagamit ng Panginoon sa ganong paraan kasi alam ko ang karanasan at ang kalagayan na matakwil eh. Diba? Yung damdamin na despise, mga kapatid. So, malinaw ho ang turo ng Bible. Love one another. Kasi ang Bible puno ng one another, di ba? Pray for one another, love one another, exhorting one another, bear one another's burden. Di po ba? Yun po ang makikita nyo, mga kapatid. So napakahalaga po. Yakapan po, mga kapatid. Tulungan po. Pahalagahan po sa isa't isa. Pahalagahan natin ang isa't isa. Iparamdam natin na tayo ay pinagsama-sama ng Panginoon to embrace each other, to love one another, to exhort one another. In fact, pag iniisip ko po, kaya pala sa Bible, meron tinatawag na forbearing. Di ba? Kadalasan ang naririnig natin yung forgiving eh. Yan pong forgives na yan, actually, ang gumagamit lang dati niyan, mga Bombay, di po ba? Yung mag-aalok sa iyo, tapos sabihin sa iyo, forgives yan, ha? Forgives. Di ba? Mga kapatid, tawa to. Mga kapatid, ang idea po, kadalasan, di ba, yun po yung hindi naiintindihan ng marami. Na kaya po merong ganong mensahe sa Bible kasi realidad po na po pwedeng ikaw man o kapwa mo man, ikaw man o kapatid mo man, po pwedeng magkaroon tayo ng kapalpakan sa isa't isa. Di ba? That message is actually leading to the idea that it is very possible for us to commit mistakes, to commit sin, and to offend others. Pwedeng mangyari yun eh. Di ba? So kaya ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, doon po sa Ephesians chapter 4, simulan natin sa verse 27. Ephesians chapter 4, verse number 27. Okay? Kung may Bible po kayo, please say amen. Okay, ang sabi po, need give place to the devil. Huwag daw po nating bigyan ng puwang ang diablo. You know, the reason why the Apostle Paul emphasized that to them, because in clear picture as what the Apostle Peter said, in 1 Peter chapter 5, verse 8, nung ilarawan po niya ang diablo, ano raw po ang paglalarawan? 1 Peter chapter 5, verse number 8. Diba? Be sober, be vigilant. Why? Because your adversary, the devil, as a roaring lion, ano raw ang ginagawa? Gumagala. Di ba? Palagala pala yan. Gumagala at humahanap ng masisila niya. So, if in the Bible, ipinicture po ang devil na gaya raw po ng leong gumagala, ang ibig sabihin, humahanap lang yan ng pagkakataon. Kaya ang paalala niya sa mga taga-Korinto, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. 2 Corinthians 2:11, as I recall. Diba? So, nililiwanag ko po yan. Ang sabi po, balik natin, Ephesians 4:27, neither give place to the devil. Tuloy-tuloy lang po natin yan, hanggang 32. Okay? Let him that stole steal no more, but rather let him labor working with his hands, the thing which is good, that he may have to give to him that needed. Isipin niyo po yung, kung paano po ipinupunto ni Pablo yan. Sabi po, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Pati kung paano tayo magsasalita sa isa't isa. Diba? Hindi maganda na pagka nagsasalita ka, kurap ka ng kurap. Alam mo ha? Let no corrupt communication proceed out of your mouth. So ano ang idea? Ano ba ang idea po ng corrupt words? 'Di ba? Can create damage. 'Di ba? So po pwede po na doon sa pamagitan ng ganong mga pagsasalita po pwede. Kaya sa Biblia po, isa sa pinababantayan sa atin, yung dila. 'Di
Di ba? We need to watch our words. Di ba? Let your words be always with grace, seasoned with salt, that it may minister grace unto the hearer. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Yun po yung sabi. Verse 30. Verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of. So it is not the issue of pastor. It is not the issue of someone else. It is the issue of the Holy Spirit, na ito po yung isa sa posibleng kapalpakan na makumit natin, na mag-grip natin ang banal na Espiritu. Diba? Anong context? Paano siya mag-grip? Diba? Niliwanag po sa atin. Kaya ang payo ni Pablo, verse number 31. Let all, hindi po some, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all. Bakit ba nagkakaroon ng bitterness ang tao? Pwede bang magkaroon ka ng bitterness sa taong nagbigay ng pera sa'yo? Pwede ka bang magkaroon ng bitterness sa taong nag-blow out sa'yo? O pwede ka bang magkaroon ng bitterness sa taong magaganda ginagawa sa'yo? Kadalasan po, common sense mga kapatid, ano ang posibleng dahilan para magkaroon ka ng bitterness sa isang tao? May nagawang hindi maganda sa'yo. May nasabi na hindi maganda sa'yo. May naging hakbang na hindi ayos sa'yo. Kaya ang sabi niya, let all bitterness and wrath. Alam niyo po, pag sa bitterness pa lang, di ba? Sinolve na natin, hindi na tayo aabot doon sa mga susunod. Pagka ang kapaitan, inalis natin sa puso natin. Kasi ang sabi, let all bitterness, pag pinabayaan kasi yung bitterness, magiging wrath po yan. Pag naihian ka niyan, magkakaroon ka ng, ano ba tawag doon? Yung pagka na, hindi pala yun yung wrath na yun, puot pala yun. Let all bitterness and wrath, kasi pag ang bitterness, pinabayaan, yan po ang kalulunduan, wrath. Hanggang sa maging anger na po yan. Kaya magkakaroon na ngayon ng clamor. And then, evil speaking. Okay? Evil speaking. Kaya lahat na nang gagawin, may kahulugan. Malis. Diba? Simple. Ang linaw eh. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Pag tiningnan nyo po, ito naman ang po pwede na makasira sa ating pagsasama. Pag pinabayaan nyo po ang bitterness sa puso nyo, magkakaroon po ng wrath na magdadala sa anger hanggang sa magkaroon tayo ng clamor at magsasalita na tayo ng hindi maganda at bibigyan na natin ng kahulugan ng lahat ng bagay. It's Bible. Biblia po yan. Di ba? Hindi inventong isip po yan. Kaya ang dapat daw po, mga kapatid, di ba? Alisin lahat yan. At ano raw ang dapat gawin? 32. And be ye kind one to another. Ano raw ang dapat? Patigasan? Ano sabi? Tender-hearted. Alam niyo yung kagandahang loob? Ito yung pagkakaroon ng malambot na puso. Alam niyo po ang katunayan ng malambot na puso? Di ba? Tingnan niyo po kung paano po. Ganyan kasarap himayin ang salita ng Diyos. Doon sa verse 31, let all bitterness, di ba? Alisin mo yan eh. Bakit? Kasi magiging wrath, magiging anger, magiging clamor, dadaling ka na yan sa mga kung ano nung pagsasasabihin mo, hanggang sa magkakaroon ka na ng malis. Di ba? Lahat na may kahulugan sa'yo. So yan po yun, yung negative side. Sa positive side, and be ye kind one to another. Di ba? Yung idea po nung mas magandang loob kayo sa isa't isa, ang sabi po, tender-hearted. Ano ngayon ang katibayan na malambot ang puso mo? Tender-hearted. Forgiving one another. Kung mapapatawad yung ginawa sa akin. Di ba? Pagka po yun ang sablay po tayo dito sa sinasabi po nung, ang kalooban ng Diyos, magmahalan tayo sa isa't isa. Pagka nagmahal po tayo, magiging forgiving tayo. Amen? Pagka nagmamahal tayo, sabi ko nga, kailan ko may apply yung forgiving kung wala namang tendency na ang tao magkamali sa akin? Naintindihan niyo po? And we all need forgiveness.
Ang Diyos nga, pinatawad tayo. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Just try to imagine yung ultimatum, yung pattern. Di ba? Ang sabi po, kung paano pinatawad tayo ng Panginoon. Mga kapatid, ano naman yung idea ng forbearing? Di ba? Ito ba yung sasakyan mo dahil 4 ang gulong yan, may 4 na yan? Yan ba ang ibig sabihin nun? Anong idea po ng forbearing? Mangagdalahan kayo, di po ba? Ang ibig sabihin, ito po'y magkakaugnay doon sa idea po mga kapatid na magbibit-bitan tayo sa isa't isa. Opo, talagang ako, gusto ko i-applyan, gusto ko nang bit-bitin po siya, di ba? Yung forbearing mga kapatid, yung mangagdalahan kayo sa isa't isa. Mahalaga yung consideration eh. Opo, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, pagka talaga tayo po, totoo yung ating pagmamahal, that love, di ba? Love without dissimulation will, di ba? You will not, because your love is without dissimulation, you will not degrading others. You will not despising others. Hey, listen, you will not destroy others. Iingatan mo na maging kasiraan ka ng iba. Di ba? Hindi po pwedeng sabihin natin pagmamahal tapos nagsisiraan. Hindi po pwede. Alam niyo po ba ang ginamit ni Apostol Pablong salita dyan? Kung ano po yung ginamit kay Satan. Diba? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Napakabigat ng salita, devour. Alam niyo ang pinagbawal ni Apostol Pablo? Yun daw tayo will devour, devouring one another. Diba? Ano pong message nun? Anong message nun? Kaya nga sabi ko po, sa pagpapastor ko po, kung meron po akong pinakahahangad, yun talagang gamit ako ng Panginoon to lead the people of God to love one another. Yes. Ngayon, kung may mga pagkakataon po na ang tingin natin, may mga taong unlovable, isipin nyo na lang po, yung idea ba na tayo ba, kaya ba tayo minahal ng Diyos kasi lovable tayo? Kasi siyempre, iba si Preacher Jesse. Kasi si Preacher Jesse, hindi lang lovable to, huggable pa to mga kapatid. Sensya ka na, ikaw na pili ko, ha? Kasi alam nga na kung si Preacher Tony pa gagamitin kong ganon. So what I mean to say, mga kapatid, di ba, yung idea po na sinasabi po ng Biblia, napakahalagang may consider po natin. Di ba? Pagka mahal mo, hindi mo sisirain. Pagka mahal mo, hindi mo sisiraan. So kaya sabi niya, abhor that which is evil and cleave to that which is good. Mga kapatid, be kindly affectioned one to another. So let love be without dissimulation. And love without dissimulation, di ba? Mga kapatid, by not degrading others. Walang maliitan. Para hindi po tayo maliit, anong susi? Huwag kang magmataas. Nakuha niyo po? Hindi naman siguro makikita niyo yung taong ang tingin niya, lit-lit sa sarili niya, tapos mamaliit siya ng iba. Ang kadalasang ng mamaliit, yung ang tingin niya sa sarili niya, he is somebody. Naintindihan niyo po? And that is the warning of the Apostle Paul, not to think of himself more highly than he ought to think. Diba? Tingnan niyo po yung ginamit niya sa Philippians chapter 2. Sige po, Philippians chapter 2. 3 linggo na lang po at matatapos na tayo. Yan. Okay, Philippians chapter 2. Sabi ng verse number 1, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind, let nothing be done through strife or vainglory, but, hello, but in lowliness of mind, ano raw ang dapat? Let each esteem other better than themselves. Mahirap kasing itigil natin yan sa let each esteem other. Baka pausukan nyo po yan. Di ba? Baka pasingawan nyo po yan. Let each esteem other better than themselves. So the attitude that the Apostle Paul would like to teach to the believer is that huwag kang high-minded.
Di ba? Kasi ang tao pagka high-minded, may tendency siya na i-underestimate ang iba o i-degrade ang iba. Amen? So, ang gusto ng Panginoon, lifting up one another, encouraging one another. Yun po, mga kapatid. Kaya sabi, ang maganda raw po, ang isa sa maging ministry natin, yung ministry of grace by encouraging one another. Hindi po dapat siraan, hindi po dapat takwilan, hindi po dapat magmamaliitan. Ako, yung liit kong ito, pag nang maliit pa ako, diba? So, I hope and I pray na itong simpleng message na ito ay maging blessing po sa bawat isa sa atin. Ngayon, ang maganda po mga kapatid, dahil Biblia na to, pasakop tayo dito. Ha? Let us swallow up, di ba? Swallow our pride. Di ba? I mean, kung medyo kinakausap tayo, tama to eh. Biblia to eh. Di ba? Ito yung gusto ng Panginoon eh. Ito yung sinabi niya sa salita niya, ito i-apply ko. Di ba? Lulunukin ko na yung pride ko. Isang tabi ko na yung mga personal na itong gusto kong i-apply. Gusto ko na kung ang pagmamahal pala, ang gusto ng Panginoon, to let everything done in charity, because ang sabi niya, di ba? Nananatili ang tatlo, faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. Ayoko pong maging ingay lang na walang mensahe. Ayoko pong ako'y maging walang kabuluhan o wala. Di ba? Or walang kapakinabangan. Mga kapatid, let us love one another. And that love must be honest. Love without dissimulation. Sa relationship po, napakahalaga po niyan. Na tayo po ay magmahalan sa isa't isa. Tumayo po tayong lahat. At habang tumutugtog po ang ating pianist, the Holy Spirit, I believe, is working. Maybe the Lord talked to you tonight through this message. Bago po kayo humakbang patungo sa altar, make sure that you really mean it. That you really mean business with God. That is really true to your heart. Totoo ito. Satan is always looking for an opportunity to create problems and troubles. Pero yung pag-ibig natin sa isa't isa po pwedeng maging lakas natin para hindi po magtagumpay si Satanas. So if the message of God is clear to you, and then the Holy Spirit is convicting you, and you would like to submit to the leading and to the conviction of the Holy Spirit, here is now the altar. Lapit po tayo sa Panginoon nang may mababang kalooban na totoo sa ating puso na gusto nating maayos ang titinginan. Maayos pagmamahalan. God knows. Sobrang mahal ko po kayo mga kapatid. God knows that the reason why I am willing to make sacrifices, I am willing to spend and be spent, mga kapatid, it is because of that love. A very sincere and honest love, mga kapatid. If we really want our church to grow, if we really want this ministry to grow, it is good to apply this message. Evaluation, search yourself this afternoon. Ask for the Lord's forgiveness. Lagi nating kontrahin kung ano po yung gusto ng dyablo.
Kung ang gusto ng dyablo, pag mamataas, magpakababa tayo. Kung ang gusto ng dyablo, magsiraan, magpatan tayo. Kung ang gusto ng dyablo magkanya-kanya, baliktarin natin, magkaisa tayo. Let us always reverse kung ano po yung gusto ng dyablo. Because if we will do that, automatically, ang gagawin mo ay ang kagustuhan ng Diyos. Sapagkat magkakontra ang dyablo at ang Diyos. Isuko na po yung mga bitterness at puso, galit, puot, including malice. Be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Kung paano po pinatawad tayo ng Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Ang pag-ibig mo maghari sa aming mga puso. Salamat po sa mga paalalang kagaya nito. Salamat po sa salita mong nagbibigay liwanag sa amin. Salamat po sa salita mong nagbibigay kasagutan sa mga tanong sa isip at puso namin. At ngayong sandaling ito, sa usapang pamilya man, sa usapang mag-asawa, sa usapang magkaibigan, sa usapang iglesia, Panginoon, may we learn to love one another in sincerity and in truth, Heavenly Father. Bless this church, O God. Bless all the members of this church, O Lord. Thank you so much for your word. Thank you, O God. Ito po ang aming panalangin. Taglay sa puso ng iyong lingkod ang kahilingan na igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa. Bigyang kagalingan mo po ang lahat ng may karamdaman. Bigyang kagaangan mo po ang lahat ng may makabigatan. Bigyang kapayapaan mo po at kapanatagan ng mga may kaguluhan. At nawa dakilang Diyos, ang sino mong may problema ay lapatan mo po ng solusyon. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkating Diyos. Muli po, ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you so much. Go back to your seat, please. God bless us all. Amen. Maraming salamat po, Bishop, sa napakagandang mensahe. Tayo po ba'y pinagpala sa mensaheng ating napakinggan? Amen. Tayo po ay tumayo at umawit. Let's sing, I Am Resolved.